Itanong natin kay Secretary Nani. Ayan, ang dating mayor ng Alamino sa Pangasinan, ha? At dating peace negotiator. O nga pala, wala nang peace talks. Anong ginagawang trabaho ng mga ito? Nasa ating linya mahabigan si dating DAR Secretary Hernani Braganza. Ayan, alamin natin, abay, tumatakbo ba itong senador? Senador ba tinatakbo nito? Hindi lakay. Alamin natin. Secretary Nani Braganza, sir, naimbang nga bigat. Good morning, Apo Secretary. Kasabat ako, kada kayo, Manong Dayo, long time no talk po, long time no see. Oo nga po. Magandang umaga po. Good morning po. Ayan, huli kita nakita sa The Netherlands eh. Sa Peace Talks. Ayan po, at hindi natuloy yung Peace Talks yung panahon na yon. Babalik nga po sana tayo noong 2016. March 16, nag-lockdown po eh. Kasi dapat makakauwi po sana si Manong Joe o Joe Masison at that time. Kasi naimbitahan po natin, medyo pumayag na ho. Kaya lang hindi natuloy. May sumabotahe. Nag-lockdown ho, buong mundo. Dahil sa pandemya. Sabi na aking buwit, tatakbo ka daw na senador, Secretary Nani Braganza. Ay, naku, Diyos ko po. Dito po, after 8 years ng pagpaplano, nabuo po namin yung party list, namin yung party list. Akala ko naman, senador ang tatakbuhan mo. Manong, kung susuportahan mo ako, lalakas ang loob ko. Sige, tataas ko ng kamay mo. Ano itong party list po ninyo, Secretary Nani? Ito po ay isang political party, hindi po siya sectoral party list. At ang advokasya po nito ay magkaroon ng komportableng buhay yung mga ordinaryong pamilyang Pilipino sa pamamagitan po ng matinong paggogobyerno. Yun po yun. Nakakalungkot naman isipin na marami pa rin po tayong kababayan na medyo mababa po yung kita at hindi natutugunan yung mga pangunahing pangangailangan po ng pamilya, katulad po ng edukasyon. Napakababa ho kasi ng college graduate sa Pilipinas, Manong Dayo. Dapat may baba po natin yung gap of rate. Kung mas maraming kuleyo, mas maganda po sana kasi may kasabihan ho tayo, kung ano po yung diploma mo, yun ang kita mo, yun ang kabuhayan mo, yun ang kinabukasan mo. Akala ko, Apo Secretary, ang advocacy niyo dahil data kayong Agrarian Reform Secretary, akala ko advocacy niyo lahat ng pamilya may lupa. Well, alam niyo, kaya action dapat ang pangalan ho niyan kasi nung panahon na ako po ay nasa kabinete, nasa tapat ko lang po si Secretary Rocco. Si Secretary Rocco po, Raul Rocco, siya po ay namimigay ng diploma, ako naman po ay namimigay ng titulo ng lupa. Yun po yun eh. Nakapagbigay naman po tayo ng 225,000 na titulo ng lupa during that time. At yun lang naman po yung ibinigay na budget po sa akin. In fact, medyo na-overshot nga po natin yung ban. Siyempre, mahalaga po yun dahil siyempre kabuhayan po yun ng mga kababayan ho natin. Kasama ba rito ang peace negotiator din, Apo Bebot Bello, Sylvester Bebot Bello III? Hindi po actually, kaya nga action dapat to kasi ang kasama ko po rito yung anak po ni Senator Rocco. At yung pangatlo po si Mr. Edgar Lagman, isa naman po siyang nurse. So kaming tatlo yung magkakasama, so kasama na ho rito yung kalusugan, yung buhayan, siyempre kalikasan at siyempre pangkapayapaan. Ito po yung aming plataforma. Ito ay sabi mo political party list at hindi sectoral. Ano bang pinag-iba nung sectoral at saka kaya pala ang dami nagsulpot ang mga party list ngayon na secretary. Yung pong sectoral ho kasi nakatutok sa isang sektor, single issue, pwedeng kababaihan, pwedeng kabataan. Yung sa amin po medyo komprehensibo, medyo diverse yung aming plataforma at inclusive. Pwede kong sabihin na progresibo ho ito sa kadahilanan na alam niyo naman po, pagdating sa pagsasagawa ng batas, nanggaling na rin po naman ako sa Kongreso. At ipinaglalaban lang ho natin yung mas marami nating bilang ng kababayan na hindi lang po isang sektor.
Bakit ang galing-galing ng Secretary Nani Braganza, dating congressman, dating cabinet member, secretary, bakit hindi ka tumakbo sa regular district at bakit bakit party list? Totoo po yung Manong Beo. Nung ako po ay mayor, sa usapin ng edukasyon, nakapagpatayo po tayo ng isang state university sa Alaminos. So mas marami pong gumagraduate na sa kolehiyo po ngayon. Nakuha po natin yung 100 islands sa national government. So daang libong turista na po, naging kabuhayan, trabaho, negosyo ng aking mga kababayan, kalusugan, napagtatayo po tayo ng ospital, at marami pa po. Kaya lang ho, ang problema ho, nung binuuho namin yung platform namin, sabi ko nga po kanina, medyo diverse yung platform at inclusive. So minarapat po namin na pumasok sa isang mas mahirap na labanan, yung party list. Kasi ang kampanya humble to buong Pilipinas. Para mas marami po tayong makausap na sektor, mga kababayan ho natin, at matanong at makonsulta po natin sila. Ayun. So it was our platform that dictated our politics, hindi yung personal na interest po namin. Okay, so good luck Apo Secretary Nani. Ayan, maganda ang ngayon maganda ang congressman ngayon. Malaki ang pork barrel, bilyones na. Well, yun po isa lang, malaki po yung budget po kasi ngayon 6.3 trillion po ata pesos yung budget po ngayon. Kaya yun ho yung sinasabi ho namin yung aksyon dapat ang maging CCTV ho ng mamamayan sa Kongreso dahil taon-taon pinag-uusapan ho yung budget. Ay ang tanong lang ho namin sa mga kababayan ho natin, magkano ka sa budget na yan? Nararamdaman mo ba? Nasasalat mo ba? Nadagdagan ba yung trabaho mo? Maayos ba PhilHealth mo? Ayun. Di ba? Nadali mo yung PhilHealth. Nadali mo yung PhilHealth, Secretary. Baka sandali lang, sisingit lang ako. Baka ako makalimutan ito, ha? May kausap akong retired police colonel kagabi, Sister L, Secretary. Alam mo ba na grabe pala ang mga pasyente dyan sa Camp Crame Hospital? Abay, yung mga may sakit sa kidney, yung mga nagdadialysis. Maniniwala ka ba na alas 12 ng hating gabi, pumipila na sila dyan sa Campo Crame para sa dialysis. Oo, grabe. General Marbil, ayan, pakicheck nga po ito. Baka pwede namang tulungan yung mga pulis, dating pulis na may problema sa kidney. Alas 12, ayan, pumipila. Grabe yun na. Madaling araw Hating gabi pa. Diyos ko po, kawawa naman sila. Okay, Apo Secretary, sir, proceed. Alam mo, Manong Deo, dalawa lang ho klase ng pasyente sa Pilipinas Yung kaya magbayad sa pribadong ospital at yung umaasa na lang po sa mga public hospital. Kaya isa po yan sa mga ating adhikain. At sana po yung mga specialty services madala po sa probinsya. Opo, tama. Dialysis. Hindi lang po dapat nasa Metro Manila. Pangalawa ho, taasan ho natin, babaan ho natin yung out-of-pocket expenses mula sa PhilHealth. Katulad po ng mga laboratory testing. Yung dialysis, alam ko po, kasama na po yan sa coverage ng PhilHealth. Kaya lang po kailangan maipwesto at mailagay sa mga tertiary at mga secondary hospital po natin para mabawasan man ang saning pamasahe, hindi malayo sa pamilya yung mga pasyente at may mag-aalaga po sa kanila kung ito po ay nasa probinsya. Actually, ito isa sa mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos, yung mga special hospitals dapat hindi lang sa Metro Manila, dapat palawakin din sa mga probinsya yan, Apo Secretary. Totoo po, nabasa ko po at napanood ko sa TV na may balak po ata silang maglagay ng mga specialty hospitals. Uunahin po ata nila dito sa Central Luzon. So magandang programa ho ito at dapat po suportahan ng Kongreso. Kasi sa Pilipinas ngayon, maraming may sakit, lalo na ho yung maintenance sa gamot. Totoo yan. Problema ho yan. So kung hindi po ako nagkakamali, mga 60% lang po ata ang coverage ng PhilHealth. Sa Pilipinas. So, parang ganun din sa ibang bansa. Sa buwis naman natin kinukuha yan. So, it's just a matter of priority. Sino ba yung uunahin natin? Yun lang naman po yung katanungan, Manong Delio. Okay. Apo Secretary, sir. Maraming salamat. Diyos Agnin na imbaga bigat. Apo Secretary Nani.
Salamat po. Right, endorsement mo, Manong. Well, na po. Anytime. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Mga kaibigan, dating DAR Secretary, ayan, dating Mayor, dating Congressman Secretary Nani Braganza.